So ang karamihan kasi mga tanong sis kabayan, magkano daw ang magagastos nila pag nag-apply dito sa Turkey bilang nani? Sa totoo lang, sasagutin lahat yan ng employer. But dahil nga sa taas ng dollar ngayon dito sa Turkey, may mga employer na hindi rin kaya talagang bayaran yung placement fee. Yung placement fee kasi 1,500 sa Pilipinas, 1,500 dito sa Turkey, plus yung verification of contract, umaabot siya ng $500. So total cost is 3,500 excluding airfare. Yung ticket nila pabalik. Pero kung si kabayan naman ay willing makipag-cooperate kay employer, nasa pag-usap naman nila, pwede nilang paghatian yung 3,500. But yung air ticket, sasagutin talaga dapat yan Sa employer na. Oh. minsan nasa agency rin na kung paano siya makipag-negotiate doon sa employer. Pero nasa amo din yun sis, no? Kasi may ibang amo rin na mabait na lahat ng kagastusin mo, i-shoulder din sa employer. So, maswerte na lang din kung makatagpo kayo ng maganda employer, lahat ng gastos. At saka mayroon kasing pinatupad ang gobyerno natin sa Pilipinas na zero, wala talagang babayaran si employee. But dito, bilang kami na OFW dito sa Turkey, ramdam din namin yung hirap ng employer na super unfair nga naman na magbabayad sila ng ganun kalaking amount. And then si kabayan natin pagdating niya dito, may nakausap na siyang isang Pilipina, tatanungin yung sahod, magkano yung sahod mo, ganito sa akin, 1,000, tapos sa kanya 800, and then si kabayan, maiinggit na aalis na sa which is very unfair naman sa amo. Kaya ang ginagawa din namin, to be fair naman, nakikipag-usap din kami sa employee kung willing siyang makipaghati. Okay naman din yun, pero may batas kasi na sinusunod sa Pilipinas na wala dapat bayaran. So ganun pala yun. So ganun talaga. Isa pang mga tanong nila sis, kasi marami talagang gustong pumunta dito. Magkano bang minimum sahod dito sa Turkey? Kasi gusto talaga nilang malaman yan. Bakit maraming gustong pumunta dito kaysa mag-Middle East daw sila? Kasi sa Middle East nga naman, kabayan, 400, di ba? I-compare mo dito sa Turkey, tayong mga expert na, sumasahod tayo ng 1,000, may sumasahod pa nga dyan ng 1,200, di ba? Pero pag galing talaga ng Pilipinas, minimum salary is 800. And then depende na rin yan kay employee kung maganda yung performance niya, pwede din man siyang taasan until reach 1,000, 1,200. Depende yan sa pag-uusap ng amo at sa performance ni kabayan.